Sampaloc Lake para tingnan kung mayroon kaming mararamdaman at obserbahan kung mayroon pa talaga. Hindi pa nakakalayo ang balsa mula sa Pampang. May naramdaman na agad si Ana. Naramdaman ko dito puro mga bata. Parang doktora. Ang trabaho niya naglalaglag. Tapos yung katulong niya, ito itinatapan yung mga nailalaglag yung bata. Yun ang hinahanap ko. Kasi dami umiyak sa ilalim eh. Sa ilalim. Kaya ako yung medyo Iyak na bata. Dami. hirap yun. Ito pong lugar na ito, dito po may nagpapakita dun sa aking apong lalaki. Itong batang ito, mga 2 years lang, magte-3 years siya. Ang kanya sinasabi lagi sa akin, Lolo, mayroong malaking tao nakasakay dito sa ating balsa. Kasi natutulog kami rito, binabantayan namin isda. Itinigil ng grupo ang balsa nang marating nila ang gitna ng lawa. Doon daw kasi lumakas ang enerhiyang nararamdaman ni Ana at Alex mula sa di umano'y lalaking itim. Taas ang telepathic level niya. Ang lakas niya kumain. Inobserba niya lang tayo yung Oo. Tingnan lang tayo kung anong gagawin natin. Kung may gagawin tayo hindi maganda. Pero okay naman, mabait naman siya eh. Para bang may gusto lang siyang sabihin na parang ingatan niyo to, mahalin niyo to, huwag niyo itong babuyin. Parang ganun lang. Kasi sa ilalim parang may lugar na maliwanag. Parang bumubuka lang liwanag. May namamatay ba rito, Manong? Bali sa 2 taon na wala, 3 taon na wala. 3 taon na wala Oo, na. hindi na ako Simula nang itinayo yan, hindi mabuo yan eh. Sabi ko, mag-alay kayo ng mga manok. Kasi kada bagsak ng ng pampabaon, Oo. sunog ng sunog, usok ng usok. Hindi nila kaya eh. Anong wag na kayo magsalita? Baka mamaya may mangyari pa sa inyo. Manahimik muna po kayo. Galit siya. Ayaw niyang pakailaman yung buhay niya. Pwede daw po wag muna kayo magsalita. Nag-iinit ang katawan ko. Dito sa gilid ko, ayun siya. Malaking tao. Galit na galit. Huwag daw natin siya pakailaman. Hindi natin pakipailaman siya. Sabihin mo sa akin. Sobrang galit niya. Nalalaki na ulo ko. Marami daw sila. Hindi lang daw siya nag-iisa. Marami na sila. Kaya nagtatabi siya sa'yo. Ayaw niya akong anuhin eh. Kaya mo siya. Nagtatawag siya. Ang dami nila. Parang mayroong lumulundag sa tubig. Kaya kung doon tayo kikilos ang hindi maganda, may mangyayaring hindi maganda sa atin. Bago sila tuluyang kuyugin ng mga elemento, inilabas ni Alex ang kaniyang Tibetan bell bilang depensa. Kaya ako pinatunog yun. Kung marami sila, may pang-kontra rin ako. Tsaka Yung bigay kumbaga nga, pang stalemate yan. Para dyan muna kayo, hindi nyo alam kung anong gagawin ko. Kasi nyo hindi ko inikot. Para lang sabihin sa kanila na meron ako nito, magkaibigan tayo, pero kung gusto mong pakita natin na kung ano yung labanan ko, so to speak, pwede kong pakita sa Pero inyo. sabi nila, para daw bigay pugay mo sa kanila. Pero Kasi pagbibigay pugay din sa kanila yun. dahil hindi mo daw sila ginulo, parang nagbigay ka lang ng sign na andito kami. Nandito kami, huwag Relax kang... kayo, huwag kayong gagalaw na hindi maganda dahil hindi naman namin. Oo nga. Parang ganun lang. Pero at the same time, ano yun, kumbaga nga, mutual respect. Para may mutual respect yan. Inalam namin kina Ana at Alex kung bakit tila nagalit ang itim na lalaki sa kanilang presensya. Ayaw na niyang, yung balikan pa yung mga nangyari. Kasi lahat na nangyayari dito, sa kanya daw sinisisi. Nasisisi. Hindi naman daw eh. Kasi hindi lang naman daw silang nakatira dito. Hindi mo sabing 3 angkan, 4 na angkan. Iba-ibang klase raw sila na dito, hindi puro siya. Ang pakay lang Ang pakay nila, lang, alagaan. alagaan ng lugar. Alagaan lang to, huwag sa kanyang ibuntun lahat ang nangyayari. Ganun.